Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good day everyone. My name is Saladin M. Samo. Today I will be discussing the 1973 Constitutional Authoritarianism. So, ano nga ba ang Constitutional Authoritarianism? Ang Constitutional Authoritarianism ay isang uri ng pamahalaan kung saan ang isang pinuno, gaya ng Pangulo, ay gumagamit ng konstitusyon bilang batayan o legal na paraan para palawakin at kontrolin ang kapangyarihan niya. Sa madaling salita, ginagamit ang mismong batas, konstitusyon, para bigyang legitimate ang pagiging authoritarians, diktador ng isang leader. For example, sa ilalim ng 1973 Philippines Constitution noong panahon ni Ferdinand Marcos, ipinatupad ang martial law at naging constitutional authoritarianism ang sistema. Ginamit ang konstitusyon para bigyan siya ng malawak na kapangyarihan. Parang sinabi ni Marcos noon, legal ito kasi nakasulat sa konstitusyon. Pero ang totoo, ginamit lang ang konstitusyon bilang maskara para manatili siya sa kapangyarihan at kontrolin ang gobyerno. Kaya tinawag siyang constitutional authoritarianism. May konstitusyon pa rin pero hindi na tunay na demokratiko, kundi parang diktadora na may legal na anyo. So, before we proceed, ano nga ba ang konstitusyon? Ang konstitusyon is a set of fundamental principles and laws that define the structure, powers, and function of a government, as well as the rights and duties of its citizens. So, ang Constitution is basically parang pinakabatas or fundamental law ng isang bansa. Ito yung nagsiset ng mga rules and principle kung paano tatakbo ang government. Dito nakalagay kung ano ang structure ng gobyerno, ano ang powers and function ng bawat branch, executive, legislative, judicial, at pati na rin ang right and duties ng mga citizens. Kumbaga, ang konstitusyon ay parang blueprint ng isang bansa, guidelines kung paano dapat mag-govern at paano mapoprotektahan ang karapatan ng mga tao. Now, let's proceed sa konting detail about Ferdinand Marcos, kung sino nga ba si Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos was a Filipino lawyer and politician na ipinanganak noong September 11, 1917 sa Sarat, Ilocos Norte at namatay noong September 28, 1989 sa Honolulu, Hawaii, US. Siya ang naging presidente ng Pilipinas mula 1965 hanggang 1986. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, nag-establish siya ng isang authoritarian regime o pamahalaang kontrolado ng isang tao. Pero his government became very controversial dahil sa mga issue ng corruption at sa pagsupil sa democratic processes. Ibig sabihin, nabawasan ang kalayaan ng mga tao tulad ng freedom of speech at karapatan sa malayang eleksyon. So, paano nga ba nagsimula ang lahat, no? In 1965, Ferdinand Marcos was elected president. Formal na nahalal si Ferdinand Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas noong 1965, simula ng unang niyang termino. 1967, Congress passed a resolution calling for a constitutional convention to change the 1935 Constitution. Noong 1967, nagpasa ang Pilipinas Congress ng Resolution number 2 na nagtatawag ng isang Constitutional Convention para baguhin o palitan ang 1935 Constitution. Ang layunin nito, ayon sa ilan, ay pwedeng pahabain ang termino ng Pangulo, isang paraan para ma-extend ang kapangyarihan ni Marcos. 1969, nanalo si Marcos sa kanyang re-election, pangalawang termino. Pero controversial ito kasi sinasabing
gumamit siya ng government fund at sobra-sobrang gastos sa campaign para manalo. November 20, 1970, dito naganap ang eleksyon ng mga delegates para sa Constitutional Convention. Sila yung mga representative na gagawa at magdidiscuss kung paano baguhin ang konstitusyon. Pero ano nga ba itong Constitutional Convention? Ang Constitutional Convention or CONCON ay isang formal gathering o pagtitipon ng mga representative o delegates. Ang main purpose nito ay mag-revise o mag-amenda ng isang konstitusyon. Kung baga parang assembly ito, kung saan pinag-uusapan kung alin sa mga lumang probensyon ng saligang batas ang kailangan baguhin para maging akma sa panahon. Example, noong 1971 Constitutional Convention sa Pilipinas, pumili ng mga delegates mula sa iba't ibang parte ng bansa para pag-aralan at ayusin ang 1935 Constitution na eventually humantong sa paggawa ng 1973 Constitution. Noong June 1, 1971, official na nagsimula ang Constitutional Convention. Ang napili bilang Convention President ay si former President Carlos P. Garcia, dating Pangulo ng Pilipinas at kilala sa kanyang Filipino First Policy. Pero fortunately, namatay siya noong 1971 habang nasa convention pa. Dahil dito, pinalitan siya ng isa ring dating Pangulo na si Diosdado Macapagal bilang bagong Convention President. Mahalaga ito kasi nagpapakita na kahit ang mga dating presidente nagiging bahagi pa rin ng proseso ng pagbuo at pagbabago ng ating saligang batas. Bago matapos ang trabaho ng Constitutional Convention, idinagdag ang martial law sa eksena. So, ano nga ba itong martial law? Ang martial law ay isang temporary o pansamantalang pag-impose ng direct military control sa normal na civil function o sa pamahalaan. Ibig sabihin, ang military ang may control sa government operation at civil law ay maaaring suspendido o hindi ipinatupad. Karaniwan itong ginagawa kapag may emergency o crisis tulad ng kung ang civil forces ay hindi na makaya ang sitwasyon o kung ang isang teritoryo ay occupied ng ibang puwersa. Sa madaling sabi, martial law means the military take change temporarily para mapanatili ang kaayusan kapag hindi na kaya ng normal government forces. Noong September 21, 1972, proclaimed September 23, nagdeklara si Ferdinand Marcos ng martial law. Ang dahilan na sinabi niya ay dahil daw sa lumakas ang communist insurgency o banta ng komunismo, gaya ng mga kilos ng CPP, NPA. Actually, nakaprovide naman sa 1935 Constitution na pwedeng magdeklara ng martial law ang Pangulo in times of rebellion or invasion. Pero marami ang naniniwala na ginamit ito ni Marcos para palawagin ang kanyang kapangyarihan at manatili sa pwesto. Pagkatapos nito, noong November 29, 1972, naaprubahan ang convention ang kanilang proposed konstitusyon. Ito ang naging 1973 konstitusyon na pinalitan ang 1935 konstitusyon at nagbigay ng mas malawak na kapangyarihan sa Pangulo. Ang 1973 konstitusyon na ginawa ng Constitutional Convention ay nagplano na mag-shift mula sa presidential system papunta sa parliamentary style government. Una, ang legislative power ay ililipat sa isang unicameral National Assembly. Ibig sabihin, isang chamber lang siya. Hindi bicameral gaya ng Congress, Senate at House of Representatives. Sa
1935 konstitusyon. Ang mga miyembro nito ay dapat ma-elect every 6 years. Pangalawa, ang president ay magiging symbolic at ceremonial head of state na lang. Hindi na siya ang may tunay na may kapangyarihan sa gobyerno. Pangatlo, ang executive power ay ililipat sa Prime Minister na siya ang magiging head of government. Siya din ang magiging commander-in-chief of the armed force. At ang Prime Minister ay hindi hihirangin ng tao directly kundi siya ay ihalal mula sa mga membro ng National Assembly. In addition, ang planong ito ay parang parliamentary system sa Europe. Example natin kung saan ang Prime Minister ang tunay na nagga-govern. Pero dahil martial law ang umiiral, hindi talaga ito na isa katuparan ayon sa original na intensyon ng konstitusyon. Sa halip, si Marcos mismo ang nagsilbing both President and Prime Minister noong 1978. Kaya na-concentrate lahat ng kapangyarihan sa kanya. Kaya kahit parliamentary style on paper, naging authoritarian role pa rin sa practice. Presidential Decree No. 73. Ang Presidential Decree No. 73 ay nag-set ng date para sa plebiscite, kung saan pwedeng i-ratify o i-reject ang pag-propose konstitusyon noong November 30, 1973. Bago ang date na ito, mayroong citizen assemblies na ginawa mula January 10 hanggang 15, 1973. At ang pagboto ay by hand o mano-mano. Ang resulta at epekto. Number 1, na-ratify ang konstitusyon, meaning tinanggap ng mga citizen assemblies ang bagong konstitusyon. Number 2, sinuspende ang convening ng Interim National Assembly. Hindi muna nagkaroon ng assembly para sa legislative body. Number 3, nagpatuloy ang martial law. Hindi pa tinanggal ang batas militar sa bansa. Number 4, nagkaroon ng moratorium sa election, meaning hindi muna ginanap ang election for several years. Basically, issue na noong panahon na iyon, may control pa rin ang government sa political process at election. At ang citizen assemblies ang ginamit para ipakita at approve ang konstitusyon kahit mano-mano ang voting process. Noong January 17, 1973, naglabas si Marcos ng isang proclamation na nagsasabing na-ratify na daw ang bagong 1973 konstitusyon. Pero hindi ito dumaan sa normal at demokratikong plebiscite. Instead, ginamit ang tinatawag na citizen assemblies kung saan ang mga tao ay pinapunta sa barangay at pinataas ang kamay bilang pagboto. Sabi ng gobyerno, overwhelming majority ang nag-approve ng konstitusyon, pero tinatawag itong highly irregular dahil hindi ito secret ballot gaya ng dati. Naging intimidating at controlled ang environment dahil martial law ang umiiral. Maraming nagsasabing ginamit lang ito para makalusot ang konstitusyon na magpapatagal kay Marcos sa pwesto. Kaya kahit sinabi na ratify na ang konstitusyon, maraming constitutional expert at historian naniniwala na hindi ito tunay na free at fair na ratifikasyon. Ang regular plebiscite na itinakda ng Presidential Decree 73 para sa January 15, 1973 ay hindi itinuloy dahil natakot si Marcos na makamatalo. Instead, ginamit ang citizen assemblies January 10 hanggang 15, 1973. Pagkatapos, diniklara ang resulta bilang overwhelming yes vote at sa pamamagitan ng Proclamation number 1102, January 17, 1973, sinabi ni Marcos na officially ratify na ang 1973 Konstitusyon. Ang konstitusyon ay naamin o binago ng ilang beses sa pamamagitan ng citizen assemblies noong early years. Ilan sa mga pagbabago ay nangyari noong 1976. Number 1, Constitution of Martial Law. Ibig sabihin, nagpatuloy ang martial law sa bansa. Number 2, Interim Batasang Pambansa. Pinalitan ang Interim National Assembly bilang
bagong legislative body. 3. The President also become the Prime Minister. Nagkaroon ang Presidente ng dual role at nagpatuloy na nag-exercise ng legislative power hanggang sa mali ang martial law. Number 4. Authorize the President to make law on a emergency basis. Ibig sabihin, pwede siyang gumawa ng batas kahit hindi dumaan sa normal legislative process kung may emergency. Basically, ang mga amendments na ito ay nagpapakita na noong panahon na iyon, malaki ang kapangyarihan ng President, lalo na dahil martial law at sa kakulangan ng normal legislative check. Constitution Amendment in 1980 and 1981. 1980 retirement age of members of the judiciary extend to 17 years old. Ibig sabihin, pwede nang maglingkod ang mga judge hanggang 17 years old bago sila mag-retire. 1981, parliamentary system modified to a French style, semi-presidential system. Binago ang government system at ibinalik ang executive power sa president. Ibig sabihin, mas may control ulit ang president sa pamahalaan. Executive Committee create. Binuo ang President Cabinet na binubuo ng Prime Minister at 14 others para tumulong sa pamahalaan. Some electoral reform were instituted. Nagkaroon ng mga pagbabago sa paraan ng eleksyon. Sa madaling sabi, noong 1980-1981, ang system ng government ay nag-adjust, ang President ay nagkaroon ng mas malawak na kapangyarihan sa executive branch, habang may mga pagbabago rin sa judiciary at electoral process. Ang 1973 Constitution ay ginamit lang bilang paraan para mapanatili ng President ang executive powers. Noong August 1986, si Benigno Aquino Jr. ay na-assassinate habang under military escort matapos niyang bumalik mula sa exile sa United States. Pagkatapos nito, isang small group of military rebels ang nagtangkang mag-coup ang insidente. Ito ay nag-trigger sa tinatawag na EDSA, People Power Revolution, ng 1986, kung saan ang Marcos family ay napilitang tumakas sa exile. Noong February 25, 1986, ang biyuda ni Benigno Aquino Jr., si Corazon Aquino ay na-install bilang bagong president ng Pilipinas, marking the end of Marcos regime at simula ng bagong democratic government. So yan po yung 1973 constitutional authoritarianism. Now naman po, let's move on to the topic, yung 1976 Constitution after martial law na ipapaliwanag ni Haji Said, my report partner of this topic. Good day everyone. Today, I'll be discussing the 1987 Philippine Constitution, which was created right after the martial law period under Ferdinand Marcos. This constitution is very important because it serves as the foundation of our democracy today and was designed to prevent the abuses of power that happened during the dictatorship. Pero para mas maintindihan natin kung bakit ito mahalaga, kailangan nating balikan kung paano ito nabuo. Noong panahon ng martial law ni Ferdinand Marcos, sobrang concentrated ang power sa isang tao lang. Yung 1973 Constitution ang nagbigay sa kanya ng legal na basihan para maghari ng halos walang limitasyon. Dahil dito, nagkaroon ng maraming pag-abuso, paglabag sa karapatang pantao, at paghina ng ating mga demokratikong institusyon. Pagkatapos ng EDSA People Power Revolution noong 1986, bumagsak ang diktadora at umupo bilang bagong presidente si Corazon Aquino. Naharap siya sa tatlong choices. Una dito ang revert to the 1935 Constitution, pangalawa ang retain the 1973 Constitution created under Marcos but with reforms, at pangatlo ang to start fresh with a new constitution. So,
Ang pinili niya ang ikatlong opsyon kasi gusto niyang putulin ang lahat ng bakas ng diktadora at gumawa ng isang charter na tunay na demokratiko at galing sa boses ng taong bayan. Bilang pansamantalang hakbang, ipinatupad muna ang Freedom Constitution noong 1986. Pero alam ng lahat na kailangan ng mas permanenteng solusyon. Kaya bumuo si Aquino ng Constitutional Commission o CONCOM na binubuo ng 48 na membro mula sa iba't ibang sektor, mga abogado, politiko, pare, eksperto at iba pa. Sila ang nagdraft ng bagong saligang batas na magbabalik sa demokrasya, magpapatibay ng karapatan ng tao at maglalagay ng malinaw na limitasyon sa kapangyarihan ng gobyerno. Matapos ang ilang buwang debate at pagsusulat, na-ratify ng taong bayan ang bagong konstitusyon noong February 2, 1987. At mula noon, ang 1987 Philippine Constitution ang nagsilbing cornerstone ng ating demokrasya. So nagsisimula ito sa preamble, kung saan nakasulat ang pangarap ng mga Pilipino, isang just at humane society, gobyernong makatao at para sa lahat, at kapayapaan at kalayaan para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. So, isa sa pinakamahalagang declaration dito ay the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So, ibig sabihin, ang tunay na kapangyarihan ay nasa mamamayan, hindi sa gobyerno. Ang mga leader ay lingkod lang, hindi hari o amo. Upang hindi na maulit ang nangyari kay Marcos, pinalakas ng Constitution ang separation of powers at checks and balances. Nahati ang gobyerno sa tatlong sangay: executive, legislative, at judiciary. Una dito ang executive branch. Pinamumunuan ng presidente na siyang chief executive at head of state. Siya ang nagpapatupad ng batas, namumuno sa gobyerno at kumakatawan sa bansa. Ang termino niya ay 6 years lang at walang re-election para maiwasan ang panghabang buhay na pamumuno. Ang Vice President naman ay hiwalay na inihahalal at may parehong 6-year term. May kapangyarihan pa rin ang presidente na magdeklara ng martial law, pero may malinaw na limitasyon. 60 days lang ang initial na visa, kailangan i-report sa Congress within 48 hours, pwedeng i-revoke o i-extend ng Congress, at pwedeng i-review ng Supreme Court kung tama o mali ang declaration. Ibig sabihin, hindi na pwedeng abusuhin ang martial law tulad ng nangyari noon. Pangalawa, legislative branch. Binobuo ng Congress na may dalawang kapulungan. Una dito ang Senate. 24 senators selected nationwide, 6-year ang term, maximum of 2 consecutive terms. Pangalawa, House of Representatives. District representatives na may 3-year term or maximum 3 consecutive terms, plus 20% party list representatives para bigyan ng boses ang marginalized sectors tulad ng magsasaka, manggagawa, kababaihan at kabataan. Sila ang gumagawa ng batas, nag-aaproba ng budget at may kapangyarihang magdeklara ng giyera kung kinakailangan. Ang pangatlo ay ang judiciary. Pinamumunuan ng Supreme Court na may 15 justices kasama ang Chief Justice. Appointed sila ng presidente pero galing sa listahan ng Judicial and Bar Council para siguraduhin qualified. Sila ang nag-i-interpret ng batas, nagre-review ng constitutionality ng mga gawa ng gobyerno, at nagsisiguro na walang lumalampas sa limitasyon ng konstitusyon. Bukod sa tatlong sangay na ito, may mga independent commissions din na ginawa para bantayan ang gobyerno. So, una dito ang Civil Service Commission, para siguradong merit-based ang hiring at promotion. Pangalawa, Commission on Elections or COMELEC, para maging fair at credible ang halalan. Pangatlo, Commission on Audit or COA, para bantayan ang tamang paggastos ng pondo. Meron ding Office of the Ombudsman na nag-iimbestiga sa mga tiwaling opisyal, at ang Sandigan Bayan, isang espesyal na korte para sa graft and corruption cases. Sa Article 17, nakasaad ang proseso kung paano pwedeng baguhin ang Constitution. Meron itong tatlong paraan. Una dito, ang Constituent Assembly or CONAS, kapag ang Congress mismo ang nag-propose ng amendments. Pangalawa, ang Constitutional Convention or CONCON,
kapag bumoto ang Kongres o taong bayan para maghalal ng mga delegado na gagawa ng amendments. Pangatlo, People's Initiative or PI. Kapag mismong mamamayan ang nag-propose ng amendment, basta't may 12% ng registered voters at 3% mula sa bawat distrito ng pumirma. Pero kahit ano pang paraan, hindi magiging opisyal ang pagbabago kung hindi ma-ratify sa national referendum. Meron ding impeachment process para mapanagot ang mga mataas na opisyal tulad ng President, Vice President, Supreme Court Justices, at Ombudsman. Ang House of Representatives ang nagsisimula ng kaso at ang Senate ang nagiging impeachment court. So, ang 1987 Constitution ay hindi lang simpleng dokumento. Ito ay bunga ng ating pakikibaka para sa kalayaan at demokrasya matapos ang diktadura. Nilalagay nito sa papel ang prinsipyo na ang gobyerno ay para sa tao at galing sa tao. Pinoprotektahan nito ang ating karapatan, binabantayan ang kapangyarihan ng mga leader, at nagbibigay ng paraan para manatiling accountable ang lahat ng nasa posisyon. Ang konstitusyon na ito ang nagsisiguro na ang mga pagkakamali ng nakaraan ay hindi na maulit at ang kinabukasan ng Pilipinas ay mananatiling nakaugat sa demokrasya, katarungan at kalayaan. So good day everyone, I am Aladinim Samu again, and I will now continue with another part of our report which focuses on the attempt to amend or change the 1987 Philippine Constitution. Under the 1987 Philippine Constitution, may tatlong paraan kung paano pwedeng baguhin o i-amend ang konstitusyon. Una, ang Constituent Assembly o tinatawag na CONAS. Ito ay kapag ang mismong Congress meaning Senate at House of Representatives ang nagiging assembly para gumawa o mag-propose ng amendment or revision. Pangalawa, ang Constitution Convention o CONCON, dito may hiwalay na election kung saan pipili tayo ng mga delegates or representative na ang trabaho lang talaga ay mag-draft ng bagong constitution or amendment. At pangatlo, ang People Initiative. Ito naman ay direct action from the people. Ibig sabihin, mismong mga botante ang nagpipetisyon para mag-propose ng pagbabago o konstitusyon. Pero kailangan pa rin itong i-ratify or aprobahan sa pamamagitan ng national referendum. In short, kahit alin sa tatlong method na ito, laging kailangan ng approval ng taong bayan bago maging official ang amendment. After ma-approve ang 1987 Constitution, may ilang attempt na gawin agad ang amendment. The first attempt, 1995, during the time of President Fidel V. Ramos. Yung Secretary of National Security Council na si Jose Almonte nag-draft ng bagong konstitusyon. Pero nung na-expose ito sa media, maraming umalma at hindi na ito umusad. In short, hindi na siya nag-prosper kasi nawala ng tiwala ang tao at naging controversial. In the second attempt, 1997. Ito naman yung mas kilala kasi may grupo na tinatawag na PERMA na nag-try mag-collect ng signature mula voters para magkaroon ng amendment through People Initiative. Pero maraming tumutol dito kasama ang yumaong Senator Mariam Defensor Santiago. Siya mismo ang nagdala ng issue sa Supreme Court at nanalo siya. Ang ruling ng Supreme Court, hindi pwedeng ituloy ang People Initiative kung walang enabling law. So dahil dito, bumagsak din yung attempt. 1998 Joseph Estrada Administration. Nung naging presidente si Joseph Ejercito Estrada, gumawa siya ng study commission para pag-aralan ang posibilidad ng charter change. Ang focus nito ay sa economic at judiciary prevention ng konstitusyon. Pero tulad ng mga nauna, maraming tumutol mula sa iba't ibang grupo kaya hindi rin ito nagtagumpay. 2001 Gloria Macapagal Arroyo Administration. Pagkatapos mapatalsik si Estrada, through EDSA People Power 2, pinalitan siya ni Gloria Macapagal Arroyo. Sa term niya, si House Speaker Jose D. Benicia naman ang nagtulak ng charter change
this time through Constituent Assembly, CONAS. Ang idea dito, ipapasa ng konstitusyon ang amendment with a two-third vote. Pero again, hindi rin ito naging successful kasi during Arroyo presidency, sobrang daming political controversies and scandals. Maraming natakot na baka gamitin ang charter change para i-extend ang term niya as president na hindi pinapayagan ng konstitusyon. 2010 and 2016 charter change attempt. 2010, Benigno Aquino. Si President Benigno Aquino mismo wala siyang interes sa charter change. Pero si House Speaker Feliciano Belmonte Jr. nag-attempt mag-propose ng amendment. Hindi rin ito nagtagumpay. 2016, Rodrigo Duterte. Noong December 7, 2016, si President Rodrigo Duterte naman ay nag-sign ng executive order para bumuo ng consultative committee na i-review sa 1987 Constitution. Ito na yung simula ng usapang tungkol sa federalism at iba pang pagbabago na tatalakayin ng aking kasama sa report in the next slide. Now let's talk about the federalism. Federalism in the Philippines ay isa sa mga topic na matagal nang pinag-uusapan lalo na noong naging presidente si Rodrigo Duterte. Noong 2016 elections, isa ito sa mga advocacies niya kasi naniniwala siya na kung magiging federal ang Pilipinas, mas magiging pantay ang distribution ng wealth sa buong bansa, imbis na nakasentro lang sa Metro Manila. So ano nga ba ang ibig sabihin ng federalism? In simple terms, ang federalism ay isang sistema ng gobyerno kung saan may central government pero may kanya-kanyang regional governments din na may sariling kapangyarihan. Hindi lang puro national government ang nasusunod. Dito, ang bawat rehiyon ay may kalayaan na gumawa ng sarili nilang mga plano, batas at policies tungkol sa development, education, kalusugan at transportation at marami pang iba. So, kung baga, bawat rehiyon ng ilalim ng federalism ay magiging autonomous region. Ibig sabihin, may sariling decision-making power sila para sa kanilang lugar. Hindi na nila kailangang palaging humingi ng approval mula sa national government bago sila makagalaw. Halimbawa, kung may isang region na gusto mag-focus sa agricultural development, pwede nila itong gawin kaagad. Kung gusto naman nilang palakasin ang healthcare system nila, sila mismo ang magpopondo at magpaplano. Pero syempre, may mga bagay na national government pa rin ang hahawak, tulad ng foreign policy, depensa ng bansa at international relations. Kung ikukumpara natin sa kasalukuyang sistema, ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng unitary government. Ibig sabihin, lahat ng pondo at kapangyarihan ay concentrated sa national government. Ang mga probinsya at local government units ay nakadepende lang sa internal revenue allotment na ibinibigay sa kanila ng national government. Ang problema dito, minsan kulang ang budget na ibinibigay at nagiging prone sa abuso at corruption dahil nakasalalay lahat sa central authority. Kaya naman, para kay Duterte, malaki ang potensyal ng federalism. Dahil Mindanao siya nanggaling, nakita niya mismo ang problema ng hindi pantay na development at matagal na conflict sa rehiyon. Isa sa mga nakikitang solusyon ay ang pagkakaroon ng Bangsamoro Region sa ilalim ng federal system. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng mas malaking kapangyarihan ang Muslim Mindanao na magdesisyon para sa kanilang lugar. Now let's talk about the pros of federalism. First, each region can design solutions fit for their unique situation. Kasi iba-iba ang geographic, cultural, and economic conditions ng bawat lugar. Second, regions will have more financial power. Instead of sending most of their income to Manila, they can use it for their own development projects directly. Third, specialization. The national government can focus on national concerns, while regional governments deal with the local issues. Lastly, federalism might help reduce inequality in wealth distribution and lessen the dependence on Metro Manila. However, meron ding cons ang federalism. First, some regions may not be ready to govern themselves, especially yung kulang sa resources. This could worsen poverty. Second, there could be overlaps or confusion between regional and national powers. Third, shifting to federalism will be very expensive.
It could cost billions to change the system and years to fully adjust. Lastly, federalism may not completely solve the Mindanao conflict since even with the autonomous region and Muslim Mindanao issues still continue. So in conclusion, federalism could bring hope for equality and development in the Philippines, lalo na sa mga rehiyon tulad ng Mindanao. Pero kailangan itong pag-isipan ng mabuti dahil hindi madali at hindi murang paglipat mula sa unitary papuntang federal system. Just like any reform, may advantages and disadvantages. At dapat timbangin ng buong bansa kung handa na ba tayo para dito.